Isang dating kilalang mamamatay tao ang naninirahan sa Buffalo bilang isang mabait na ama na dapat na ilayo ang kanyang walang alam na pamilya tungkol sa kanyang nakaraan. Sa simula ng kwento, makikita ang isang lalaki na nagngangalang Dan na isang dealer ng kotse, at dahil nagpasya siyang maging mabuting tao palagi siyang mabagal sa pagmamaneho, at binabati ang kanyang kapwa ng may paggalang, at iginagalang din siya ng mga kapitbahay. Kasunod ay makikita si Dan na pauwi para sa kanilang wedding anniversary at kumuha ng bulaklak para sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na si Kyle at Nina na manatili sa bahay at alagaan ang kanilang nakababatang kapatid na si Maxie. Dahil gusto niyang lumabas sila ng mama nila mamayang gabi. Dito malalaman na si Kyle ay isang seryosong gamer at sikat siya sa pangalang Killboy. Ngunit hindi pa naririnig ng kanyang pamilya ang pangalang ito, at lagi siyang tinututulan ng mga ito na maglaro ng video games, at si Nina, dahil nasa ibang lungsod ang kanyang nobyo ay lagi niyang iniisip na puntahan siya, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang ina. Kinagabihan, dinala ni Dan si Jessica sa isang amusement park dahil doon sila nagkita sa unang pagkakataon. Tapos sabay silang nagpakasaya. Ilang lalaki ang kumukuha ng litrato ng magdikit ang labhe ni Dan at Jessica. Dito lumapit si Dan sa kanila at hiniling sa lalaki na tanggalin ang larawang iyon. Ngunit ang lalaki ay pasaway ng husto at binuhos ang kanyang inumin sa ulo ni Dan, walang nagawa si Dan kundi magtimpi. At dahil dito nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na galit, kinabukasan, makikita si Jessica sa isang boxing club, hindi sinasadyang nasuntok niya sa mukha ang isang babae na nagngangalang Gwen, at pagkatapos ay nanghingi ito ng tawad sa kanya. Nagsimula siyang makipag-usap dito, at dito binigay ni Gwen kay Jessica ang kanyang card at sinabing siya ay nasa negosyo ng pagpapadala ng mga tao sa paglalakbay, at kung gusto ni Jessica na pumunta sa isang lugar kasama ang kanyang asawa ay maaari siyang tumulong. Sa parehong oras, kasama ni Dan si Maxie sa isang tindahan para bumili ng gamit, inatake ng isang lalaki si Dan gamit ang kutsilyo, pero si Dan, kahit nasa braso niya si Maxie at sa kanyang pambihirang kakayahan ay natalo niya ang umatake sa kanya. Pagkatapos ng insidente si Dan ay nagmamaneho ng mas mabilis kaysa karaniwan, at sa paraan ng pagparada niya ng kanyang sasakyan, napahanga ang kanyang kapitbahay na si Joe. Kasunod nun ay binuksan ni Dan ang isang lihim na kahon at naglabas ng maraming pera at mga gamit, pagkatapos ay tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kasamahan dati at hiniling na gumawa ng peking pasaporte para sa kanya at sa kanyang pamilya. Na-expose kasi ang identity niya dahil sa litratong kuha ng lalaki sa amusement park. At ngayon ay hinahanap siya ng mga tao ng isang nagngangalang Mac para patayin siya. Dahil si Dan ay dating government assassin. Nagmamadaling hinanap ni Dan ang kanyang anak na babae na si Nina sa kanyang paaralan. At nang matagpuan niya naman ang kanyang anak na lalaki sa bahay ng isang kaibigan ay naunawaan niya na nagpapatuloy siya sa pagiging online gamer. Pagkatapos noon ay hinanap ni Dan ang kanyang asawang si Jessica at ipinaalam sa kanya na sabay silang pupunta sa Las Vegas, para doon sila magsaya, pero habang pauwi na sila, napansin ni Dan na sinusundan sila ng mga tauhan ni Mac. At iyon ang dahilan kung bakit siya aalis mula doon nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya ang dahilan. Naisip ni Dan na malamang na nilagyan nila ng tracker ang kanyang kotse, kaya pumunta muna sila sa repair shop sa kanyang pinagtatrabahuan at ikinabit niya ang kanyang kotse sa isang jack habang ang kanyang pamilya ay nasa loob. Gusto niyang suriin ang kanyang sasakyan bago simulan ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos mahanap ang tracker ay inilagay niya ito sa isang magarbong kotse na pangkarera para mawala ang mga sumusubaybay sa kanila. Sunod na tiningnan ni Dan ang lahat ng mga mobile phone ng mga bata at itinapon lahat sa ilog, sa kadahilanang masaya sila sa kanilang paglalakbay, nang hindi nahuhuli sa screen. Sa kabilang banda ay makikita ang lalaking si Mac na nasa bahay ni Dan kasama ng kanyang mga tao at naghahanap ng clue sa internet. Nakilala ng isang batang babae si Kyle bilang siya ay isang professional gamer contestant, at nagpa-picture sa kanya. Napagtanto ni Dan na sikat ang kanyang anak at hindi siya natutuwa tungkol dito, pagkatapos ay nagsinungaling siya sa kanyang pamilya na wala ng room ang hotel na ito at kailangan na nilang umalis. Habang papalapit sila sa isang tulay ay napansin ni Dan ang tatlong bikers, ang kanyang pamilya ay natutulog sa mga oras na yun dahil sa musika na pinapatugtog niya, at dahil sa kanilang mga headphone ay nananatili silang walang kamalay-malay habang inihahanda niya ang kanyang silencer na baril, sinubukan niyang takasan ang mga humahabol habang ang kanyang pamilya ay mahimbing pa rin ang tulog. Inumpisahan siyang barilin at tinamaan ang kanyang salamin, ngunit nagawa niya mabaril din ang isa at hindi nakaiwas sa pagbangga. Si Max lang ang gising na nag-e-enjoy sa aktibidad, tinulungan pa niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya ng kanyang gatas bilang sandata. Binangga ni Dan ang pangatlo kaya lumipad ito sa billboard.
Kinaumagahan, puminto sila sa isang lugar upang magpahinga, kung saan ang nobyo ni Nina ay nasa lugar din na iyon, at gusto niyang pumunta sa kanyang unibersidad upang makita ang kanyang kasintahan na si Trevor, kahit na hindi sumasang-ayon ang kanyang ina ay tumakas pa rin si Nina para makita ang kanyang nobyo, ngunit hindi naging masaya para sa kanya dahil nahuli niyang niloloko siya ni Trevor sa ibang babae. Bumalik siya sa kanyang pamilya na nalulungkot at tinuruan siya ng kanyang ama ng isang martial technique para gamitin ito kay Trevor. Masaya siyang bumalik sa kanyang pamilya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Dan at ang kanyang pamilya ay nasa mahabang biyahe mula silangan hanggang kanluran ng Amerika. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang makalapit sa Vegas. Naghahanda na si Dan para masabi niya ang totoo sa asawa niyang si Jessica, pero nakarating sila sa Vegas at wala pa ring lakas ng loob si Dan na sabihin ang totoo sa asawa niya. Pagkatapos ay tumuloy sila sa isang luxury hotel. At si Dan ay pumunta sa lobby ng hotel para kunin ang peking passport nila sa kaibigan niya. Para madala niya ang pamilya niya sa Canada, pagkatapos ay naglabas ng baril si Dan at sinabihan ang mga bata na manatili sa hotel. Kasunod ay pumunta siya sa isang luxury restaurant kasama ang kanyang asawa, ngunit ang mga bata ay lumabas at pumunta sila sa isang gaming club. Kasabay nun ay tumawag si Dan sa hotel room at walang sumasagot. Agad siyang bumalik doon kasama si Jessica, nang tingnan ni Jessica ang silid ng mga bata sa palagay niya ay natutulog na sila, pagkatapos ay nagpasya silang itakda ang mood sa isang romantikong aksyon, sa sandaling ito ay may ilang mga tao na sumalakay sa kanilang hotel. Nagawang mapigilan ni Dan na makapasok ang ilan sa kanila. Hanggang sa ang isa dito ay na-hostage si Jessica. Ibinaba ni Dan ang kanyang baril at kinuha ang isang kutsilyo sa kanyang medyas at tinapos ang lalaki. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napagtanto nilang wala ang kanilang mga anak sa kanilang mga silid, lumabas ang dalawa at hinanap sila, at doon sinabi ni Dan sa kanyang mga anak na siya ay isang mamamatay tao na nagtatrabaho para sa gobyerno, at pinagtawanan lang siya ng mga bata. Ngunit sa parehong oras, ilang higit pang mga tao ang umaatake sa kanila at si Dan ay nagpakita ng kanyang mga kasanayan at pinatay silang lahat, at pinatunayan sa kanyang mga anak na totoo ang sinasabi niya. Nang gabing iyon sinabi ni Dan sa kanyang pamilya na siya ay nagsagawa ng kanyang sariling kamatayan upang makapagsimula na siya ng bagong buhay kasama sila. Pero kahit gaano niya kataimtim na ay justify ang kanyang nakaraan hindi siya matutulungan ng kanyang pamilya, at umalis sila pagkatapos niyang bigyan ng peking passport ang mga bata dahil sa kanyang pagsisinungaling sa kanila sa loob ng 18 taon. Kinaumagahan ay sinundo ni Jessica ang kanyang mga anak at dinala sila sa kung saan, bago iyon, hiniling niya sa kanyang kaibigang si Gwen na sunduin sila ng isang pribadong jet. Dito sinabi ni Gwen kay Jessica na minsan na siyang umibig sa isang lalaki ngunit tumanggi ito at sumama sa ibang babae, ngunit lumipas ang mga taon gumawa siya ng isang disenteng plano at pinatuloy ang babaeng iyon at ang kanyang mga anak sa kanyang bitag sa pamamagitan ng kanilang sarili. Sa wakas, napagtanto ni Jessica na siya ay naloko at nabudol ni Gwen, dahil si Gwen ay nagtatrabaho para kay Mac, at si Gwen ay umibig kay Dan noon. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Mac kay Dan na kinuha niya ang kanyang asawa at mga anak, at pinakiusapan si Dan na makipagkita sa kanya sa isang lumang kasino. Sinusuri siya ng mga tao ni Mac gamit ang isang drone, pagkatapos ay may kumuha kay Dan at dinala sa kanyang asawa at mga anak. Doon ay sinabi ni Mac sa asawa at anak ni Dan na siya ang ama nito, at gusto niyang bumalik siya sa negosyo ng pamilya, at gusto niyang gumawa si Dan ng ilang misyon para sa kanya. Hindi rin niya dapat makita ang kanyang pamilya sa panahong ito. Pumayag si Dan sa kasunduan basta pakawalan nila ang kanyang pamilya. Kaya inutusan ni Mac ang kanyang mga tauhan na ihatid ang pamilya ni Dan sa airport para makauwi sa kanilang tahanan. Ngunit tinanong ni Nina sa kanyang ina kung wala ba siyang gagawi, dahil nag-aalala siya sa kanyang ama, at ganoon din ang tanong ni Kyle sa kanya. Sa sandaling ito, may ideya si Jessica. Ginamit niya ang diaper ni Maxie sa mukha ng lalaki at nahulog siya sa gusali. Pagkatapos silang lahat ay bumalik kay Dan, at nagawang patulugin si Gwen, doon ay pinalipad ni Kyle ang drone at nakita niya si Mac at ang kanyang mga tao ay parating para sa kanila. Dahil dito pinaponte ni Dan ang kanyang pamilya sa tuktok ng gusali. Para magkaroon sila ng space para pangasiwaan ang mga taong iyon sa tulong ng drone ni Kyle. Nakikipaglaban si Dan sa mga taong iyon, sa patnubay ni Kyle. Samantala, si Jessica at Gwen ay nagharap hanggang sa sinibat ni Jessica ng isang stick sa kanyang katawan at napatay siya. Sa kabilang banda ay nakipag-away si Dan sa kanyang ama at pinatumban niya ito. Habang ang mga pulis ay parating makikita si Dan na palabas ng gusali kasama ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw makikita natin ang katapusan ng kwento kung saan masayang aalis si Dan kasama ang kanyang pamilya, at sa pagkakataong ito ay dinala niya silang lahat sa California gamit ang isang van.
At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.